Alright, mayong gabi na itong tanan, mga kaigsuunan diya kong Kristo Jesus. Salamat ko sa Dios sa laing gayon gihatag niya sa matag usa kanato nining kagabion na kita makahimo makapatigayon sa ato ang Wednesday Bible Study and Prayer. O salamat ko sa Dios sa laing gayon gihatag. O nining kagabion magsugod ta sa ato ang pinagis pag-awit. Okay. Atong awiton ang He Hideth My Soul. Before Claritin. He Hideth My Soul. Bitsa ato sa ning pabuton. Yeah. Advertisement. Okay. He Hideth My Soul sa atong page, atong blue nga song sheets, unsa atong nga page. Wonderful Savior is Jesus mine, Lord, how wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry thirsty His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hands. Numberless blessing each moment He crowns, and filled with His fullness divine. I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. Amen. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Last number. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in the clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I shall with a million on high. Amen. He hideth my soul In the cleft of the rock, that shadows a dry thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hands, and covers me there with His hands. Amen.
Page 27, what a friend we have in Jesus. Page number 27. Alright, number 1, just sing. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless fear we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Amen. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Number 3. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do your friends despise, forsake you? Take it to the Lord in prayer. In His arms. In His arms He'll take and shield you. You will find a solace there. Last number. Blessed Savior, thou hast promised, thou wilt all our burdens bear. May we ever, Lord, be bringing all to Thee in earnest prayer. Amen. Soon His glory bright and clouded, there will be no need for prayer. Rapture, praise, and endless worship will be our sweet portion there. Amen. Yung ang awit, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Amen. Salamat ang mga kaigsuonan nga adunay Dios nga atong kadangpan, adunay at higala nga atong kadangpan sa panahon nga naa kita sa mga kalisod, sa mga pagsulay, sa mga tentasyon nga maabot sa atong kinabuhi. Salamat nga naatay madangpan nga higala Dios nga din maminaw sa atong mga pag-ampo. Nining kagabion mag-pray ta. Amahan nga langit nun, salamat o Dios ning kagabion gihatag sa mga sa higayon. Nga kami o Dios ning kagabion makapatigayon sa among Wednesday Bible study and prayer, and help us God tonight. Give us understanding
and wisdom, bisan mamatay kami kuso Ginoo, giyahi kami amahan. Ako nagampo og Ginoo nganing kagabion ang ayos kami pasaylo sa mga kalapasan ginabuhat ug hinoy kami sa hamiling nga dugo ni Kristo Jesus. Kinamgiampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay. Moadto ta sa special number nila ni Elizabeth. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed not thy will but thine. He had no tears for his own grace, but sweet drops of blood for mine. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden to Calvary and suffered and died alone. How marvelous, how wonderful, and my soul shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransom and glory his face I at last shall see, 'twill be my joy through the ages to sing of his love for me. How marvelous, how wonderful, and my song shall ever be. How marvelous, how wonderful is my Savior's love for me. Nahum 1:7. The Lord is a stronghold in the day of trouble, and he knoweth them that trust in him. Philippians 4:13. I can do all things through Christ which strengtheneth me. Luke 19:10. For the Son of Man is come to seek and to save that which is lost. That which is lost, Lord. Amen.
Alright. Okay, salamat sa atong mga kids sa ilahang special number o sa ilahang memory verses. And by the way, tonight ato sang i-welcome ng atong mga kaigsuonan na nakiguban ka ato karong kagabion. Salamat sa inyong time, oras, panahon na kamo nag-tune in sa ato ang Wednesday Bible study and prayer. Salamat ko sa panahon nga inyong gigahin ining kagabion na kamo nakiguban sa ato ang Wednesday Bible study. Nya hinaot ko nga matag usa na kamo sa maayong panglawas o ang Dios kanunay naghatag kanato og kalig-on itagbo sa atong panginahanglan. Salamat sa Dios sa iyang faithfulness sa matag usa kanato mga kaigsuonan. Hinaot ko nga padayon gyapon ta sa ato ang pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kay nining kalibutan na doon na tayo daghang mga pagsulay, mga suffering, mga kalisdanan, apan kining tanan dili makahimo sa pagbabag kanato sa atong pagpadayon diha sa Ginoo. Kay sayod ng mga kaigsuonan nga adunay Dios nga atong kadangpan, adunay Dios nga ato ang kasangpitan sa panahon nga naa kita sa kalisdanan. Mo nay advantage nato kita nga mga Kristohanon tungod kay bawta sa panahon nga naa sa kalisdanan, sa panahon nga naa sa pagsulay, adunay Dios nga ato ang madangpan, atong masaligad sa panahon nga naa kita sa kalisdanan mga kaigsuonan. Salamat ta sa Dios ana. God is faithful. Matinud-anon siya kanunay, naa kanunay iyang tabang, naa kanunay iyang pagtagbo sa atong panginahanglan. And thank God for His faithfulness. Salamat sa iyang pagkamatinud-anon. So tonight sa ato ang Wednesday Bible Study, hinaot ko nga ang matag usa kaninyo, ang dami ninyong kasing-kasing nahuna inyong mga Biblia sa ato ang pagtuon karon sa pulong sa Dios. So ang ato ang topic tonight, okay? The abolition of death. Okay. Mao ni atong topic mga kaigsuonan, the abolition of death. Now, kindly open your Bible in the book of 2 Timothy chapter 1 verse number 9 of 10. 2 Timothy chapter 1 verses 9 and verse number 10. 2 Timothy chapter 1 verses 9 and 10. Kung nakita na niyo diya sa mga Biblia, ako ning pagbabasahon, tanawa palihog sa inyong mga Bible, ang ato ang lesson karon, the abolition of death. Verse 9, who hath saved us, kinsa nagluwas kanato, who, referring to the Lord Jesus Christ, and called us with an holy calling, not according to our works, but according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. Look at verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Lord, our Savior Jesus Christ, who, look at that verse number 10, who hath abolished death. Who hath abolished death and hath brought life and immortality to light through the gospel. So let us pray. Amahan nga langit nun, salamat Ginoo sa higayon nga magihatag kanako nga ako Dios makahimo usab sa pagminister sa imong mga katawhan. Ako nagpray Ginoo nga ikaw maghatag kanamo og kaalam, kahibalo, giyahi kami o Dios tonight. Nga sa among pagkat-on sa imong pulong makatabang kani nga makagrow kanamo sa among pagtuon sa among Christian life. O ako nagpray sa bumahan ang purpose nga nung nag-study kami sa imong pulong. So what you said in your word in the book of Timothy, study to show thyself approved unto God. So this is the main reason why we study. Nga nung kami nagtuon, kami tuon sa imong pulong, nag-meditate sa imong pulong, matod pa sa imong pulong o Dios, approve unto God. Diin paagi nga kami makahatag og kahimuot diha kanimo, maaproba diha nimo Dios is to study your word. And tonight,
Give us wisdom and understanding. Guide us, O God, as we study your word. Kinayang giampo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Now, the abolition of death. Muna nga ito ang lesson karon mga kaigsunan. The word abolition or abolish meaning muna siya buot pasabot to get rid of. That's the word abolition. To get rid of, or sa atong pinulungan, giwagtang. Okay? Muna sa atong pinulungan sa Cebuano, giwagtang. Now, according to verse 10, kinsa nagwagtang sa kamatayon. Okay? And who in that verse is referring to the Lord Jesus Christ. Kung giwagtang sa itong Ginoong Kristo ang kamatayon, nganong aduna pa may mga tao nga makasinatig kamatayon? Nganong aduna pa may, nganong kita, aduna yung mga itong mga loved ones, mga matay man, o dili na ito kalimutan mga igsonan, kining kamatayon, mo ni gikahadlukan sa kadaghanan ng mga tao sa kalibutan. Kasagarang mga tao, nahadlok ni ini, mahadlok ni ini, mamaabot kini silang kinabuhi. So kung giabolish siya itong Ginoong Kristo ang death, ang kamatayon, nganong hantod karon nag-exist pa man ang death, naa pa may kamatayon. So in what sense, nga nga itong Ginoong Kristo, giabolish niya, giwagtang niya, gitangtang niya, ang kamatayon. Mo ni panguntahan na karong kagabi mga kaigsunan, nga hataga na tuog tubag. Alright? Now, abolish in the sense that it no longer has power to intimidate the believer. So, muna buot pasabot sa atong ibasa nga abolish mga kaigsunan, nga dili na gid may tabo, nga ang kamatayon makahimo pa pag-intimidate sa mga Christians, sa mga believers. So, kung ikaw luwas, kung ikaw nakaangkon sa kaluwasan, diya kang Kristo Jesus, dili gid mahitabo ang kamatayon makahimo pag-intimidate kanimo since you are secure in Christ. Secure ka diya kang Kristo. Na kay seguridad diya kang Kristo, nga bisan unsa may mahitabo ning kalibutana, aduna kay kasiguruan diya kang Kristo Jesus. And according to the book of Romans chapter 8, if you look at your Bible in Romans 8, kindly open your Bible in the book of Romans chapter 8. So in what sense, kining gingon sa Biblia nga giwagtang sa Ginoo ang kamatayon? Alright? Romans 8. Look at your Bible in Romans 8. Verse number, let's start verse number 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for thy sake we are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. Look at verse number 38. Verse number 38, for I am persuaded that neither death, you see, neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. You see, the Bible says in verse 38, neither death nor life. So abolish in the sense that ang kamatayon mga kaigsunan, dili na siya ka-intimidate sa usa ka tawo nga luwas, usa ka tawo nga naa diha kang Kristo. Walay mga butang nagisgutan in the book of Romans chapter 8 nga makahimo sa pagsiparar kanato, sa pagbuwag kanato from the love of Christ, from the love of God which is in Christ Jesus. Neither death nor life nor angels nor principalities, according to verse number 38 and 39, which is able to separate us from the love of Christ. So dili ni makahimo. So makita na itong mga kaigsunan, pagingon sa 2 Timothy chapter 1 verse number 10. Balikan na ito ang 2 Timothy chapter 1 verse 10. But is now made manifest by the appearing of our Lord Jesus Christ, our Savior Jesus Christ,
who hath abolished death. Okay? Who hath abolished death. Now look at verse 9. Ato sang tanaw ng context mga kaigsunan sa 2 Timothy chapter 1 para masabtan na to o nga nung maunigi sulti ni Apostle Paul, alright, sa verse number 10. Let's start verse 8. Be not thou therefore ashamed of the testimony of our Lord, nor of me his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. So this is the epistle of Paul, letter of Paul, to the young preacher, Timothy, na matod pa ni Apostle Paul nga kan Timothy, busayag kauwaw sa testimony sa atong Ginoong Kristo. Verse 8. Bisan ka nako his prisoner, but be thou partaker of the afflictions of the gospel according to the power of God. Verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling. Okay? Ang who diri referring to the Lord Jesus Christ nga nagluwas ka nato o nagtawag ka nato uban sa balaang mga tawag, not according to our works. Holy calling referring to salvation. He saved us and called us with an holy calling. Ang kaluwasan mga kaigsunan, nagtumbok na siya sa balaan nga pagtawag. So sa dihang nakaangkon kas kaluwasan, mitando ka sa tawag, balaang tawag sa imong kinabuhi. Ug mo na hinungdan nga ikaw nakaangkon sa kaluwasan. And verse number 9, this is not according to our works, but according to His purpose and grace. So you see, dili ni sumala sa atong mga buhat kining kaluwasan nga tong angkon, kining balaan nga pagtawag nga kita mitando nining mong balaang tawag, dili kini pinasikad o dili kini according to our works, but according to His purpose, according to His purpose and His grace. Sumala sa iyang katuyuan o sa iyang grasya. And remember this, that God's purpose was not manifest until Jesus Christ showed up. Okay? As long as si Ginoong Kristo wala pa siya magpakita, wala pa siya magpadayag, wala pa siya makita diya sa unon, God was manifest in the flesh. Ang purpose sa Dios wala ni madayag as long as wala pa magpakita si Ginoong Kristo. So meaning to say, in the Old Testament, the purpose of God, alright, may tungod sa kalawasan diha kang Kristo Jesus, kini siya natago, kini siya wala mahibaloi, and yet we are so blessed sa atong time karon gimanifest kini in the person of Christ. So the purpose of God was not manifest until Jesus Christ showed up. For no one was in Christ before Jesus shows up. Okay? Kaya mga ninalibgan sa mga grupo nga nagtuo nga doon na ako nagipili sa kaluwasan, so wala pa ka mahimugso, gipili na kas kaluwasan, gipili na ka para langit, gipili na ka para impyerno. Ayog kalimot mga kaigsunan, walay tao nga naa diha kang Kristo kung wala, as long as wala pa si Kristo nagpakita o nag-manifest diri sa kalibutan. Adunay promise, adunay prophecy mahitungod sa paglaom nga mabot. But as long as si Jesus Christ wala pang manifest diri sa kalibutan, God's purpose was not manifest until Jesus shows up. Okay? Showed up. Now, balik ta sa verse number 9. But according to His purpose and grace, which was given us in Christ Jesus before the world began. So, diri mo nilang nalibdan gining verse 9. Giving us in Christ Jesus, given us in Christ Jesus before the world began. Tungod na before the world began. Gihatag diri kanato, diha kang Kristo Jesus before the world began. So diha nila nalibgan mga kaigsunan. You see, gihatag ni Kristo nga rin nato before the world began. But as long as wala pa si Kristo nagpakita, wala pa nato madawat mga kaigsunan. So you see? Now, verse 10. So ako na
hatag ang context, insert na ko ang context na kagabion for us to understand sa verse number 9 o verse 10 o ganun ningon ang verse 10, iyang gi-abolish ang kamatayon. Okay? Gi-abolish niya ang kamatayon nga gisgutan sa verse number 10. And now, verse 10. But is now manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. You see? God's purpose and grace is now being manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ. So kaniadto wala siya ma-manifest. Wala siya nakita. But during the time, nga ni-appear na, nagpakita na si Ginoong Kristo, na manifest kini, nakita na kini, kinsa siya, according to verse 10, who hath abolished death. So aduna ang persona nga responsable nga nag-abolish sa kamatayon, nagtangtang sa kamatayon, nagwagtang sa kamatayon, walay lain si Ginoong Kristo. Now, atong question ganina, nag-raise mga kaigsunan, kung giwagtang ni Jesus Christ ang kamatayon, nganong aduna pa may mga taong nangamatay? Nganong aduna pa may mga taong nga makasinati sa kamatayon? Nganong atong mga loved ones nga nadi atang Kristo, nangamatay man? So in what sense nga giingon sa Biblia, He abolished death? Okay, akong gihatag example ganina, abolish in the sense that death is no longer has power to intimidate us as a believer. Okay? Nga ang kamatayon, wala na siya gahom, nga mo intimidate nato, isip magtotoo, isip mga tao nga nakaangkon sa kaluwasan ni Kristo Jesus. But pasabot, dili na siya ka yun na to, ang kamatayon mga kaigsunan, dili na siya makahadlok na to, o dili na siya ka makahatag o makalilisang sa atong kinabuhi sa panahon nga naata din ni Kristo. Okay? Why? Tungod kay naatay kasiguruan diya kang Kristo. Naatay kaluwasan diya kang Kristo. Naatay assurance diya kang Kristo. Muna, nga bisan pag magkinaungsan ng kalibutan, nga bisan pag ang kamatayon maabot ka nato, ang kamatayon dili ni maka-intimidate nato, tungod kay bawta nga langit atong padulngan human nining kinabuhiya tungod kay naata diya kang Kristo. You see? Naata diya kang Kristo. Daghan sa mga tao karon mga kaigsunan nga kung maghisgot kining kamatayon mahadlok sila. Daghang mga tao karon nga kung mag-mention kag kamatayon, ang mga tao mingon pag ipalayo na pito ka loud, manuktok pa, pito ka loud, ipalayo na. Tungod kay ang tao, ma-intimidate siya, mahadlok siya kung maghisgot og nga ng mga butang. Ingon na ang mga paghitabo sa kinabuhi. But to us, as a believer, as a Christian, mga kaigsunan, dili na ta ma-intimidate anong paghitabo as kinabuhi. Why? Tungod kay naatay seguridad diha kang Kristo. Naatay kaluwasan. He saved us. According to verse number 9, alright, giluwas kita niya tungod sa iyang grasya o kining kaluwasan mo ni naghatag kasiguruan na to nganong dili na ta ma-intimidate ug mahadlok pa kung kamatayon maabot ka nato. So you see? Now, akong gihatag nga gisulti ganina, akong gihatag nga example ganina mga kaigsunan nga kung gi-abolish, kung giwagtang ni Kristo ang kamatayon, nganong nagpamay kamatayon? Okay? In what sense nga gi-abolish niya, giwagtang niya ang kamatayon? Look at your Bible in the book of, okay? Basahan niyo yung Bible, read niyo yung Bible sa Hebrews chapter 2. This is number 1. Hebrews chapter 2. Okay? Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Okay? Hebrews chapter 2, verses 14 and 15. Okay. Now look at that. Verses 14 and 15. Hebrews 2, verses 14 and 15. So in what sense nga gi-abolish niya ang death, giwagtang niya ang kamatayon? Look at verse number 14. For as much then as the children are partakers of
flesh and blood, He, referring to Jesus Christ, also Himself likewise took part of the same. Siya nga Dios, okay, God is a spirit, kaya ang Dios, God is a spirit, di man siya mamatay, iyaw sab gisuloob, according to verse 14, children are partakers of flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same. As, okay, verse 14, that through death, He might destroy him that had the power of death, that is the devil. You see? Verse 15. And deliver them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Look at verse 14 and verse 15. You see? Through His death, pinaagi sa kamatayon ni Kristo Jesus. Sa unsang paagi that He abolished death, pinaagi siyang kamatayon. Through the death of Christ. So iyang kamatayon mga kaigsunan mo, ito'y paagi that He abolished death. In the sense nga, si bisan kinsang mga tao nga naadiya kang Kristo, ang tao, according to verse 15, and delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Diba tanang tao sa kalibutan? Kung magisgot nagkamatayon, mahadlok yun ang tao. Ado na tayo gitawag fear of death according to verse number 15. Naagita na, kining tao naagi gitawag fear of death. But because Christ died on the cross, ang iyang kamatayon nagdala tog kalawasan. Paminog mayo, ang fear of death, ang kahadlok sa kamatayon, ngadto sa mga tao na nagsalig kang Kristo Jesus na wagtang na to. In that sense, pwede pasabot mga kaigsunan nga gi-abolish niyang kamatayon. Nga sa panahon nga ikaw misalig sa gihimo ni Kristo nga sakripisyo dito sa cross, kadtong nga panahon, kadtong nga time, sa diyang ikaw misalig kang Kristo Jesus, the fear of death, ang kahadlok sa kamatayon, nawa na na. Dili na ka ma-intimidate na. Dili na ka mahadlo ka na. Because Christ delivered us from the fear of death. Okay? Gideliver ta niya from the fear of death. Pero tanawan ng mga tao nga dili luwas. Tanawan ng mga tao nga wala makangkon sa kaluwasan. Kung maghisgot kang kamatayon, ana ang kahadlok. Na nilang nagpabilin, gihapon na nila kanang gitawag fear of death. Nga naman, kay pahong sila, wala sila'y kasiguruan ng ilabang kalag mo atos langit. Wala sila'y kasiguruan kung asa sila paingon, human sila mubiyan ng kinabuhian. Pero kanato nga mga believer, kanato nga mga Kristohanon, kanang fear of death, giabolish na ng Ginoo Kristo, pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. You see? Giabolish, gitangtang na niya. The fear of death, gitangtang na niya. Sa panahon mga kaigsunan, nisalig ka ni Kristo Jesus, ang iyang kamatayon dito sa cross, mo'y nagkuha sa kahadlok sa kamatayon diha sa imong kinabuhi. Kay baw ta, nga ang iyang kamatayon mo tay paagi, nga kita makaangkon o kapasayloan sa atong mga sala. Kay kung wa siya mamatay, walay dugo na paula. Kung walay dugo na paula, walay dugo nga makatangtang sa ato o makapasaylo sa atong mga sala. Okay? Kaya ang iya lang dugo may makapasaylo sa atong sala. In whom we have redemption through His blood. Diha kaniya, diha kang kinsa kita adunay katubsanan pinagi siyang dugo. Even the forgiveness of sin. So natubos ta pinagis dugo ni Kristo. Napasaylo ta pinagis dugo ni Kristo. Kung wala siya mamatay dito sa cross, walay dugo nga napaula, o kung walay dugo na paula, wala tay kapasayloan o wala tay katubsanan. Pero sa dihang natubos ta, ug napasaylo ang atong mga sala, ang kahadlok sa kamatayon, ang fear of death, nawa ka na nato because Christ delivered us from the fear of death through His death. Pinagi siyang kamatayon. Alright? So in what sense nga gi-abolish ni Kristo ang kamatayon? Pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross. The fear of death
nawala na sa tanan nga misalig kang Kristo. Why? Tungod kay adunay gihimo nga sakripisyo si Kristo para makahatag nato kapasayloan ug kaluwasan, katubsanan sa atong mga kalag. Amen? Alright, let's go to number 2. Okay. Go to number 2. Look at your Bible in the book of 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15. 1 Corinthians 15, verse number 26. Okay. 1 Corinthians 15, 26. Look at that. Verse 26, the Bible said, the last enemy that shall be destroyed is what? Death. The last enemy that shall be destroyed is death. And here in this verse, if you look at the context in 1 Corinthians 15, okay, nagtumbok ni mga kaigsunan sa rapture, or nagtumbok ni siya sa caught up sa church. Okay? Alright? Nagtumbok siya sa caught up sa church. Look at your Bible in the same chapter, in verse number 35. Okay, verse 35. Okay, verse 35. But some man will say, how are the dead raised up? And with what body do they come? So, si Apostle Paul, naghisgot siya about the resurrection, ang pagkabanhaw ni Higayuna, o ang resurrection, gi-connect niya sa mga naadiha kang Kristo Jesus, from verse number, okay, verse number 52 down to verse number 57. If you look at verse number 51, I mean verse 51, down to 57, ingon diha, behold, I show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Dili tanan nga inigbalik sa atong Ginoong Kristo sa panahon sa rapture, dili tanan nga mga Kristohano nga matay, naiuban nga naabdan niyang buhi. And in fact, si Paul, well, he wrote 1 Corinthians, nag-expect siya nga siya sa maabdang buhi. Pero dili man to'y will sa Ginoo nga mahitabo nga inigbalik sa Ginoo, maabdan ba siyang buhi. So, kita na itong mga kaigsunan kung si Paul sa iyang time, well, nagsuwat sa 1 Corinthians, nag-expect siya nga maabdan pa siyang buhi, inigbalik sa Ginoo, pila na ka-years ang nilabay since Paul wrote 1 Corinthians. So ay kalimot mga kaigsunan nga wala mag-atras ang tuig. Nag-abante ang matag tuig nga maabot. So kada tuig maabot, nagkaduol tas pagbalik sa Ginoo. So wala ta magkadugay sa pagbalik sa Ginoo, nagkaduol ta. And in fact, kini mga panghitabo sa atong time karon, indikasyon kini mga kaigsunan nga nagkaduol ng pagbalik sa Ginoo. Mo nang kita nga mahinamon nga nagpaabot sa pagbalik sa Ginoo. Malipay ta, excited ta na atay kahinam sa itong kasing-kasing. Kanunay, kung adunay pastor, adunay preacher, adunay magwawali, nga maghisgot, may tungod sa nagkadool na pagbalik sa Ginoo, excited ta kanunay. Amen? I wonder nga nung kinigubang mga Christian, kung maghisgot kang balik ang Ginoo, i-criticize pa ka, ginon pa ka nga, nagtudlo ka glang doktrina, o kulto ka, tungod kay, ni-predict ka, ang Ginoo mo balik ang tuig. Paghinog mayo, mga kaigsunan, ang tao nga nagpaabot sa iyang gihigugma o hinigugma, nga mo abot, excited yun na siya nga mo abot, ang iyang kipaabot. Diba? Ang Diyos, kung may tag-higugma na ito ang Diyos, excited na mo balik siya. O kung may ka nahigugma ka sa Diyos, so niya dili ka excited siya pagbalik mo, questionably ka, ikaw tinuod ba yung nahigugma sa Ginoo. Okay? So, questionably kayo. Mo nang importante mga kaigsunan as a Christian, natay paghigugma sa iyong pagbalik. Love His appearing, kaya doon ay special crown nga gitagana ang Ginoo sa mga tao nga nahigugma sa pagbalik sa Ginoo. Alright? Napadayon ta. Ingon there is verse 51. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed.
For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, Death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. So you see, sa unsang paagi mga kaigsunan, that Christ abolished death through His, coming. Okay? Sa iyahang pagbalik. Through His coming. Pinaagi siyang pagbalik. He abolished death. So, ang pagbalik sa itong Ginoong Kristo, paagi naman kaigsunan, nga iyang i-abolish tangon o huwag tangon ng kamatayon ngadto sa mga tao nga naadiha kang Kristo. Nga nangamatay, nga naadiha kaniya. Kadtong mga nangauna na, nga nangamatay ng mga Kristohanon, nga ilang lawas na tuog dito sa lubnganan, inigbalik sa itong Ginoong Kristo mga kaigsunan, ang kamatayon, okay. Okay. Now, kita na ito niya mga kaigsunan nga coming of Christ. O, dyan coming of Christ eh. Alright. So, makita na ito mga kaigsunan that the coming of the Lord Jesus Christ sa caught up, sa rapture, maunay paagi mga kaigsunan nga ang kamatayan niya, bullish niya. And if you look at verse number 55, look at that. O death, where is thy sting? You see? O grave, where is thy victory? So, musyagit ining, O death, where is thy sting? Kadtong mga Kristohanon nga naabtang buhi. Okay? Kadtong mga Kristohanon nga nabalikang buhi. Kita, kung mubalik sa Ginoong Kristo, ugma, sunod adlaw, nga buhi pata, kita may musyagit ani. O death, where is thy sting? And then, kadtong mga nangamatay di kang Kristo, sila mo syagit aning kaduha nga pangutana, O grave, where is thy victory? O lubnganan, asa imong kadaugan? Ang lubnganan, wala nakahimo sa pagpildi kanila, pag-overcome nila. Okay? O grave, where is thy victory? So mga kaigsunan, the abolition of death, Christ abolished death through His death on the cross. Pinaagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Pinaagi sa iyang pagbalik sa panahon sa rapture. So inigbalik ni Ginoong Kristo kadtong mga nangamatay diha kaniya. Matong mga Kristohanon nga ilang lawas nas lubnganan. Mubangon kato musyagit, O grave, where is thy victory? Kita nga mga naabtang buhi musyagit, O death, where is thy sting? Asa naman ang imong pagkalala kamatayon? So morning time mga kaigsunan nga kita na to ba? Ang pinakadako nga panghitabo sa kalibutan sa tanang mga Kristohanon, ang pinakanindot nga event nga mahitabo sa Kristo kinabuhi sa mga Kristohanon, the coming of Christ and the rapture. Amen? Christ will abolish death at His coming. He abolished death at the cross. Okay? He abolished death at His coming. Okay? And then, supposed to be, this is number 2. Yeah. Ako lang nilayat ko. But look at verse number, tanawan yung Bible palihog sa Romans 6, verse 9. Romans 6, verse 9. Okay, Romans 6, verse 9. Okay, Romans 6, verse 9. Taking sa Bible, look at verse 9. Knowing that Christ, being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. You see? Death hath no more dominion over him. So the number 3 point, no?
ang ikatulong nga point mga kaigsunan, supposed to be this is number 2. He abolished death, pinaagi sa iyang kamatayon at the cross. He abolished death at His coming. Okay, sa iyang pagbalik, sa rapture, sa kota. And then, number 3, iyang i-abolish ang kamatayon through His, sa panahon nga, nabanhaw siya sa iyang resurrection. Look at verse number 9. Knowing that Christ being raised from the dead, dieth no more. Death hath no more dominion over him. So mo ito'y pinaka, kita na ito mga kaigsunan sa kasaysayan, tanan ng mga religious leaders. Si Buddha, si Muhammad, name it, kinsa nga mga religious leaders. Ang ilang pateng lawas nagpabilin gihapon sa lubnganan. Pero katong nga time, 2,000 years, nilabay na. Nga ang atong Ginoong Kristo, He abolished death through His resurrection. Sa panahon nga nabanhaw atong Ginoong Kristo, atong time giwagtang niyang kamatayon. Ang law of death, no? Nawha, gi-overcome sa atong Ginoo ng kamatayon, wala nakahold niya, wala kakupot niyang kamatayon tungod sa iyang pagkabanhaw. You see, nakita niyo mga kaigsunan? This is what Paul said in the book of Philippians. Mo ni gisulti ni Paul sa book of Philippians chapter 3 verse number 10. Look at your Bible in Philippians 3 verse number 10. Ano sa ingon ni Apostle Paul? Philippians chapter 3 verse number 10. Mo ni gisulti ni Paul mga kaigsunan. Look at Philippians 3 verse number 10. That I may know Him, Paul said. And what? The power of His, what? The power of His resurrection. Power of Christ's resurrection. You see? Kita niyo mga kaigsunan? Na ang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo, there is power of His resurrection na igahom sa iyang pagkabanhaw, and that power of His resurrection abolish death, nagwagtang sa kamatayon. Ang kamatayon wala nakakupot niya, wala na mahimong madinaugon niya, kay nabanhaw siya gikan sa mga patay. You see? Kita niyo mga kaigsunan how Christ abolished death. Giunsa niya pagtangtang, pagwagtang, pagkuha sa kamatayon. And when Jesus said, I am the resurrection and the life. Siya ang pagabanhaw ng kinabuhi. You see? Siya ang pagabanhaw ng kinabuhi. O si bisan kinsa nga mga magasalig niya, mamatay man siya nining physical, apan siya mabuhi. He's talking about the resurrection. Iyang ang pagabanhaw ang hindi pasabot. O kana nga pagkabanhaw mga kaigsunan, kanato nga naa diha kang Kristo karon, okay? Mabanhaw ta kadtong mga nangamatay diha kang Kristo at His coming. And let's go back to the book of Timothy, chapter 2 Timothy chapter 1. Look at that. So kining tanan, if you look at the kining mga points, kining mga verses, the abolition of death, Christ abolished death. Nahimo lamang kining karon sa atong time. Kining time na to karon during sa church age. Mahimo lamang kining posible sa tanan nga mga tao through the message of the gospel. Pinaagi lang sa usa ka mensahe. Now let's go back to 2 Timothy. 2 Timothy chapter 1. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse number 10. Okay? 2 Timothy chapter 1 verse 10. But now is made manifest God's purpose, God's grace is now being manifest by the appearing of the Savior Jesus Christ, who hath abolished death, and what? He brought life. Okay? He brought to light, iyang gipakita, iyang gidala ang kamatayon, and what?
immortality. Kining duha makaigsunan, life and immortality. Mo nagipangita bias mga tao ron. Kung inyong naobserbaran, mga tao ron nangita silang kinabuhi og walay katapusan nga kinabuhi. In fact, ang mga Egyptians, daghan silang gihimo nga inato pagsusi, no? Para lang makaangkon niini nga kinabuhi. Bisag unsa lang ang mga potions nga ilang gamit para lang to defy the death, to overcome death. Anyet makita na to nga sa kasaysayan, walay si bisan kinsa nga naka-defy sa kamatayon, only the Lord Jesus Christ. You see? Christ brought life and immortality ug kana during church age, mga kaigsuonan, gi-manifest through the message of what? The only message, the gospel. You see? Kung ang tao, mga kaigsuonan, dili mo tungos mensahe about Christ's death, burial, and His resurrection, di gyud mahitabo na maka-overcome siya niining gitawag kamatayon. Si Kristo, gi-abolish na niyang death. Okay? Pinagi siyang kamatayon, pinagi siyang kapagabanhaw, ug sa iyaw niyang pagbalik at the rapture. Ug ikaw karon ning kagabion, dili ninimo ma-overcome, dili mawala ang fear of death sa kanimo as long as dili ka mo tuo, di ka mo believe sa message of the gospel. Life and immortality, mga kaigsuonan, mahimo lamang ang posible ron through the message of the gospel. So I hope tonight, nga mensahe na himo kining blessing sa matag usa na to mga kaigsuonan. O kung ikaw wala pa makaangkon sa kaluwasan, walay lang mensahe nga makahatag kaluwasan na to karon. Ang mensahe may tungod sa maayong balita ni Kristo, nga siya namatay, gilubog na banhaw. Okay? Mao lang ni ang bugtong mensahe, the only means sa ato ang time ron para ang tao maluwas. Ang mensahe sa maayong balita, life and immortality, nadayag ug nakita sa atong time karon through the message of the gospel. So sa ligi si Kristo Jesus, sa ligi ang mensahe na siya namatay gilubog na banhaw, mao to'y bugtong paagi para ka maluwas. Alright? Let us pray. Father, in the name of our Lord and Savior Jesus Christ, salamat Ginoo sa mensahe nga mong gihatag kanamo. Ako nagpasalamat usab sa mga Kristohanon na nakig-uban karong kagabion sa mga Wednesday Bible Study and Prayer, and I pray tonight nga ikaw Dios padayon sa pag minister kanamo pinaagi sa imong mga pulong, among pagtun-an ug pulong among pagpaminawon. Ako nagampo Dios nga ning kagabion na matag usa ka Kristohanon na ang kalipay sa among kasing-kasing Ginoo tungod kay kami nakaangkon sa kaluwasan. Salamat Ginoo nga ikaw imong giwagtang gitangtang kamatayon, pinaagi sa imong kamatayon dito sa cross, pinaagi sa imong pagkabanhaw ug sa imong niyang pagbalik para sakgawon nimo ang tanan nga misalig diha nimo. Mahaning kagabion ako nagpasalamat kanimo Dios sa kaluwasan nga mong naangkon pinagi sa mga balita bisan mo man sa mga kaigsuonan nga naa sa lang kay sa tagsang panimalay sa matag pamilya. Ikaw Dios padayon sa pagsangkap kanila sa kaalam, kahibalo, proteksyon. O Dios, sa matag adlaw, salamat Ginoo sa imong faithfulness sa among kinabuhi. Bisan pa man dunay kami mga kalisdanan nga among giatubang, mga pagsulay nga among giatubang na inyong kinabuhia. Kami nagpasalamat kanimo Dios tungod kay ikaw nagauban kanamo kanunay, wala minimo pasagdai, gilig-on minimo, gi-provide nimo among panginahanglan. Salamat nining tanan o Dios. O ako nagpray amahan sa tanan ng mga matag pamilya na diin ikaw Dios magahugpong sa kanunay, ang pulong may mapataas, mapadako, o ikaw may masintro sa matag pamilya.
Sa matag amahan, sa matag bana, natay kami kaalam, Ginoo, giyahi kami sa kanunay, sa matag inahan, sa panimalay, ikaw Dios maghatag kanila kaalam usab, agiya sa mga young people, Ginoo, ako nag-pray nga ikaw magagiya sa ilang mga desisyon sa kinabuhi. Di sa mga kabataan, Ginoo, magdako sila nga dunay kahadlok diha kanimo. We pray God sa among mga unsaved loved ones na maluwas sila unta amahan, ang ilang kaluwasan. We pray God sa husband ni Sister Lidy, si Nong Buni, para sa iyang salvation. Maluwas unta siya mahan sa among mga relatives, sa among mga friends, sa ilang kaluwasan, Ginoo. Ikaw magahikap silang kasing-kasing, Ginoo, nga mutando sila, musugot sila sa mensahe, mawalay makahatag nila kaluwasan. Ang kinabuhi, life and immortality, madayag kini through the message of the gospel. And I pray tonight, O God, nga kung anaaman nga nagtanaw karon nga wala pa makaangkon sa kaluwasan, ikaw Dios magahikap siyang kasing-kasing iyang dawaton ang kinabuhing wala katapusan, nining kagabion saligan kaniya. Iyang saligan tuuhan ang mensahe nga ikaw na matayilog na banhaw para sa iyang kaluwasan. And tonight, O God, we pray sa maman sa ang mga kaigsuunan nga nasa balatian, sa kami Ginoo, sa buong pamilya, kanako, sa mga anak, Karen, tayo kami mayong panglawas, kaayuhan, Ginoo, sa mga kaigsuunan nga nasa balatian. We pray, God, para sa ilang complete recovery. Di masiguro ako ma-mention tanan, but tonight, O God, nasayod ka sa mga kaigsuunan kung kinsay naa sa balatian karon, ikaw magahikap sa ilang panglawas. Mga kaigsuunan na mo nga nasa kaluyahon, ikaw magadasig pag-usab kanila, nga imong pulong, hatagan mo silang tinguha, desire sa imong ilang kasing-kasing nga mubasa gayon sa imong mga pulong. O God, asaylo ko Dios nga matag pamilya nagi panginahanglan, nagi need. We pray God sa provision o Dios sa matag panginahanglan, sa matag pamilya nga ikaw Dios magtagbo nini. Sa matag pamilya naagi mga trials, mga kalisdanan nga magyatubang karon. Pag kami nag-pray tonight, O God, nga we know nga dili nimo tangtangon ang trials kundi hatagan nimo og pamaagi nga bisan pa man naay mga pagsulay sa mong kinabuhi, kami o Dios makapadayon gihapon. Salamat o Dios sa mensahe nga gihatag kanamo karon. Salamat sa matag usa ka pamilya nga nagsunod, sa matag individual na mo ka mga kaigsuunan. Salamat sa matag usa kanila nga nagsunod ning kagabion sa oras o panahon nga ilang gigahin na sila nakig-uban kanamo Dios sa gipatigayon nga Wednesday Bible study and prayer. And tonight, O God, amo kang gipasalamatan sa tanan nimong gibuhat. Ikaw lamang ang ngayan sa pagdayeg, pasalamat sa paghimaya, sa pasidungog sa tanan o Dios. Nining kagabiyon, ikaw lamang. Thou art worthy, O Lord, to receive power, honor, glory, and thanks. Nining kagabiyon, kinamigyan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Mayong gabi na itong tanan, o salamat sa iyong time ug oras, nga inyong gigahin nining kagabiyon. Salamat, God bless us all, and good night.